Dahil mahina na yung economy, tapos nadagdagan pa nitong ganitong krisis, mas lalong manghihina, so maaring magka-economic recession tayo. Ang ibig sabihin ng recession, baka negative na yung growth natin for the next 2 quarters. So, first quarter at saka second quarter. Ang binabantayan natin yung second quarter kasi pagdating ng April, May at June, mas tumataas ang gastusin diyan dahil maraming nag-e-enroll ng mga estudyante, diba? So kumbaga tumataas ang kasi nagbabayad ng tuition fee yung mga magulang. Diba? So normally ang second quarter ang mahinang quarter pagdating sa economic growth. Kasi yun nga, ang kaibahan ngayon at saka noon, nung nagkaroon tayo ng lockdown, malakas yung ekonomiya. Pakita natin yung table kung nasaan yung mga numero, yung Okay. GDP. Yung 5 year, yan. Oo, yung 5 years. So kung titingnan mo nung lockdown, ang growth natin ng GDP, mataas pa, di ba? So nasa 5.7, saka 7.6%. Mhm. Ngayong 2025, 4.4% na lang. Bakit? Kasi bumagsak ang investments. So kung titingnan mo, nung 2021 at 2022, double-digit growth pa ang investments o yung pamumuhunan ng mga business. Mhm. Nung 2025, minus 2.1. At actually, nung fourth quarter 2025, mas malala pa kasi minus 10.9. So babagsak pa yan lalo ngayong 2026 kasi yung investment commitments bumagsak ng 50%. Okay. So malaking epekto yan sa ating GDP. Ang suma total niyan, kokonti ay maraming mawawalan ng trabaho at saka ah, walang expansion or mabagal ang expansion, kumbaga walang bagong trabaho na maghihintay dun sa mga gagraduate this year. So tataas talaga yung numero ng mga taong walang trabaho itong taon na ito. Kesa nung taon nung lockdown, makikita mo yung investments nga, sabi ko, umakyat pa ng 20% at saka 13% 2021 and 2022. Okay. Tapos tingnan mo yung government spending. So nag-provide ng fiscal stimulus yung government nung time na yon. Kaya tumaas yung government spending ng 7.2 noong 2021 at 5.1 noong 2022. Tingnan mo ngayon yung government spending nung fourth quarter ng 2025, 3.7 na lang. So, in other words, on a quarterly basis, bumabagal talaga yung mga dapat na nagpo-provide ng growth at saka trabaho para sa mga Pilipino. Okay. Ganun din, pag tinignan mo sa baba, yung net factor income, dyan kasi pumapasok yung OFW remittances. So, noong 2021, nung kasagsagan ng lockdown, bumagsak yan ng 51.6%. Pero, dahil nga mataas pa yung investments, okay, kaya pa rin nag-grow ng ating economy ng 5.7%. Tapos nakabawi siya nung 2022, umangat yung remittances to 76.8%. Kaya umangat ng 7.6% yung ekonomiya natin. Kahit medyo nag-slow down yung investments ng 13.7%. Okay. So itong taon na to, nung 2025, no, nanghina yung OFW remittances to 19.1% na lang. So, ibig sabihin, affected rin yung mga OFWs natin. Siguro, nagkaroon rin yata sila ng parang hindi Holiday. sila naganahan magpadala, di ba? Tama. Parang nagkaroon din ng boycott yung mga OFWs natin nung nakulong si President Duterte. Pero makikita mo nung fourth quarter 2025, 10.9% lang yung inakyat ng remittances. Okay.
Kaya tingnan mo yung consumer spending 3.8% na lang. Kasi ang talagang sumusuporta na lang talaga sa consumer spending or household spending ay ang remittances. So sa pangkalahatan 'yan. Opo, no? So yan ang nangyayari ngayon sa ekonomiya natin. Dahil mahina na yung economy, tapos nadagdagan pa nitong ganitong krisis, mas lalong manghihina, so maaring magka-economic recession tayo. Ang ibig sabihin ng recession, baka negative na yung growth natin for the next 2 quarters. So first quarter at saka second quarter. Ang binabantayan natin yung second quarter kasi pagdating ng April, May at June, mas tumataas ang gastusin diyan dahil maraming nag-e-enroll ng mga estudyante, diba? So kumbaga tumataas ang kasi nagbabayad ng tuition fee yung mga magulang. Diba? So normally ang second quarter ang mahinang quarter pagdating sa economic growth. Pero kung sasabayan yon ng pagtaas ng mga bilihin kasi April makita natin ang pinaka-effect nito sa pagkain, sa ibang bilihin, gaya niyan, mga school supplies, tataas din yan eh. Diba? So, malamang ang inflation natin, 'di ba? Ngayon mababa siya, nasa 2.4 or something like that. So, kung mababa yung inflation ngayon, biglang tataas 'yan. Maaring umakyat 'yan ng double digit growth to about 15 to 20%. Opo. So, ang ibig sabihin niyan, yung kakayanan ng piso na bumili ng mga bagay-bagay, lumiliit. Yung purchasing power natin, lumiliit. So, Opo. dati, nung 2018 kasi rinebase yung piso, no? So, ang piso noon was worth piso. Last year, 2025, 76 centavos na lang yung value ng piso natin. Dahil tumaas nga yung inflation nung 2023. Tapos hanggang ngayon medyo hindi masyado, pero noong 2023 malaking bagay yung binagsak ng ating purchasing power dahil dun sa inflationary effect ng pagtaas ng mga sibuyas, bawang, bigas, ganyan. So nagpabagsak yun. Lalo ngayon, kung umangat ng 15 to 20% ang overall inflation, baka mag 50 centimos na lang ang value ng piso natin Nako po. this 2026. Opo, Ma'am Cora, So yun yung gaano naman po yes. kalaki ang maitutulong sana doon sa napag-uusapan na halaga ng perang nakurakot ng mga gahaman na nasa gobyerno kasi we're talking about hundreds of billions to trillions of pesos sa panahon ngayon. 1.45 trillion. 1.45 trillion. That's one, Opo. Sa mapanahon oo, ngayon ng 1.5. krisis po, merong krisis. Gaano kalaki ang tulong po nun kung hindi po yun nawala? Alam mo, nung previous administration, yung kanilang cash assistance program, yung emergency cash subsidies of 5,000 to 8,000 per month, umabot and they were able to reach mga 30 million households, no? Between the first and second tranches. Umabot lang ng 200 to 205 billion pesos yung ginastos ng gobyerno. So in other words, one-fifth lang nung 1.45 na nakurakot. So malaki sanang may tutulong nun. Of course, hindi maganda yung yung cash assistance. Pero pwedeng magtuloy-tuloy yung mga infrastructure programs ng government so that they can generate jobs. Kasi importante talaga magkaroon ng fiscal stimulus sa ganitong panahon. So yung pera ng gobyerno dapat ginagamit para makapag-generate ng trabaho, para hindi aasa sa cash assistance lang ang mga tao ngayon. Kasi hindi sustainable yun eh. 'Di ba? Kung tumagal ng sabihin mo ng 3 buwan, 4 na buwan itong gerang to, tapos ganun kataas yung presyo ng gasolina, o baka tumaas pa more than where it is right now, hindi kayang punuin ng gobyerno yung ganung
cash assistance na up to 4 months. Kasi nung lockdown, 2 months nga lang yung naibigay ng gobyerno nun. So Opo. importante makapagbigay siya ng trabaho na every month may matatanggap yung mga empleyado. Tapos nung time na yon, nung time ni President Duterte, sinabihan niya yung mga bangko. Sabi niya, bigyan mo ng grace period yung mga nangutang sa'yo. At least 30 days, ganyan. Kumbaga may mga specific steps sila para maibsan talaga yung epekto nung pagkawala ng trabaho ng mga tao during the lockdown. Opo. Yeah. Opo. Pati yung mga OFWs noon, may mga livelihood and skills training programs. Ewan ko ngayon yung mga bumalik dahil na-repatriate sila. Ewan ko kung meron silang skills training program.